Katatapos lamang maligo ni Isabel nang bigla niyang marinig ang mahinang katok sa pintuan. Agad siyang tumungo sa main door ng kanyang tahanan, dala ng kanyang likas na pagiging magiliw na host. Sa pagmamadali, nakalimutan niyang nakatapis lamang siya ng malambot at puting tuwalya. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang kanyang kumari, kasama ang inaanak niyang lalaki. Napahinto si Isabel sa gulat. Sa kanyang alaala, ang inaanak niya ay isang maliit na bata pa lamang noong huli silang magkita. Ngunit ngayon, nagulat siya nang makitang mas matangkad pa ito sa kanya, isang binatilyong punong-puno ng potensyal. Ang kanyang kumari ay ngumiti ng magiliw, habang ang binatilyo naman ay tila nahihiya at bahagyang yumuko. "Pasok kayo, Mare," magalang na iniaya ni Isabel habang binuksan niya ng maluwag ang pinto. Iginiya niya ang mag-ina patungo sa maliit ngunit maayos na sala ng kanyang tahanan. "Maupo muna kayo. Sandali lang at magbibihis ako," paumanhin niya, sabay ngiti. Mabilis siyang nagtungo sa kanyang silid, nagbihis ng maayos na damit, at nagsuklay ng kanyang buhok upang muling harapin ang kanyang mga bisita. Pagbalik niya sa sala, nakita niyang magiliw na nag-uusap ang mag-ina. Umupo siya sa harap nila at nagsimula ng usapan. "Mare, ilang taon na rin tayong hindi nagkita," malugod niyang bungad habang pinagmamasdan ang mag-inang tila napalapit sa isa't isa sa kabila ng mga hamon ng buhay. "Oo nga, Isabel," sagot ng kumari niya, may bahid ng kasiyahan sa boses. "Ngayon lang kami nakadalaw ulit. Mabuti na lang at hindi ka lumipat ng bahay. Kung nagkataon, baka hindi na tayo magkita pa." Napangiti si Isabel at ibinaling ang tingin sa kanyang inaanak. "Marami na pala akong utang dito sa inaanak ko." Biro niya, ngunit may lamang sa tinig. "Huwag kang mag-alala, babawi ako," dagdag niya, sabay ngiti sa binatilyong halatang mahiyain. Ngunit biglang naging seryoso ang mukha ng kanyang kumari. "Isabel, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa," panimula nito. "Kaya kami naparito ay may isang pakiusap sana ako sayo." Tumigil ito sandali, tila iniipon ang lakas ng loob bago magpatuloy. "Alam mo namang hiwalay na kami ng asawa ko. Kami na lang ni Mateo ang magkasama sa buhay. Nag-apply kasi ako para magtrabaho sa abroad. Ayaw ko namang iwan si Mateo sa bahay namin nang walang naggagabay sa kanya. Kung maaari sana, Isabel, dito muna siya sa bahay mo tumira. Alam kong abala ito, pero bilang pangalawang magulang niya, baka pwede mo siyang bantayan pansamantala. Huwag kang mag-alala, magpapadala ako ng pera buwan-buwan para sa panggastos ninyo." May pagsusumamo sa tinig ng kanyang kumari, dahilan upang mapaisip si Isabel. Hindi naman masikip ang kanilang bahay, ang anak niyang si Sofia lamang ang kasama niya, at ang asawa niya ay nasa ibang bansa rin. Ngunit naalala niyang abala rin siya sa trabaho mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Madalas ay gabi na siya nakakauwi, dahilan kung bakit nagiging suwail na rin si Sofia. Gayunpaman, paano niya tatanggihan ang kanyang inaanak? Para saan pa at naging ninang siya nito kung hindi niya magagampanan ang tungkulin? Napabuntong hininga si Isabel bago ngumiti. "Sige, Mare, pwede si Mateo dito," sagot niya, na ikinatuwa ng mag-ina. Napansin niya ang ningning sa mga mata ng kanyang inaanak, na tila hindi makapaniwala sa kanyang pagpayag. "So, kailan ang alis mo, Mare?" tanong ni Isabel matapos silang magtanghalian. Pinagluto niya ng masarap na pagkain ang mag-ina bilang pasasalamat sa kanilang pagdalaw. Sa makalawa, "Isabel," sagot ng kumari niya. "Bukas, ihahatid ko ulit si Mateo dito. Aayusin ko lang ang mga gamit niya." Binatilyo na, pero parang bata pa rin pagdating sa pag-aayos ng sarili, biro nito, na ikinatawa nilang tatlo. Matapos ang masayang pag-uusap, nagpaalam na ang mag-ina. Habang isinasara ni Isabel ang pinto, napangiti siya. Alam niyang magiging hamon ang pag-aalaga kay Mateo, ngunit sa puso niya, alam niyang tama ang kanyang naging desisyon. Umaasa si Isabel na magkakasundo ang kanyang anak na si Sofia at ang kinakapatid nitong si Mateo. Matapos ihatid ang mag-ina sa labas ng pintuan, agad siyang bumalik sa kusina upang linisin ang kanilang pinagkainan. Maingat niyang hinugasan ang mga plato at pinaglutuan, pinanatiling maayos ang kanyang tahanan. Weekend noon kaya't walang pasok si Isabel sa trabaho, ngunit si Sofia naman ay maagang umalis upang makipagkita sa mga kaibigan. Sinabi nitong maglalakad-lakad lamang sila, ngunit alam ni Isabel na maaaring gabihin na naman ito sa pag-uwi. Mahirap talagang disiplinahin ang kanyang anak,
lalo pat pinalaki niya itong spoiled at sanay sa layaw. Pagsapit ng alauna ng hapon, nagkaroon si Isabel ng pagkakataon na makausap ang kanyang asawa sa telepono. Nakahiga siya ng padapa sa kama habang masayang nakikipagbiruan dito. Napansin niyang tila mas maraming tanong kaysa karaniwan ng kanyang asawa, tulad ng, nakaligo ka na ba, at mabango ka na ba? Napatawa si Isabel sa mga tanong nito, lalo na nang sabihin ng asawa na ginaganahan daw ito. Sa kabila ng kanilang distansya, naramdaman ni Isabel ang matinding pangungulila ng kanyang asawa, kaya't nang tanungin siya kung maaari niyang gawing mas sexy ang sarili, pinagbigyan niya ito. Habang patuloy silang nag-uusap, naging mas malalim ang kanilang koneksyon. Sinabi ng kanyang asawa na nais nitong sabayan siya, at dahil sa damdaming dala ng pagkakahiwalay ng matagal, nagawa nilang magkasabay sa isang bagay na 2 taon na nilang hindi nagagawa. Isinara ni Isabel ang kanyang mga mata at inisip na magkasama sila sa iisang silid, ginagawa ang mga bagay na dati nilang ginagawa noong magkasama pa sila. Hindi niya akalaing sa ganoong paraan ay mararamdaman niya ang kasiyahan, habang pinagmamasdan ang mukha ng kanyang asawa sa screen ng telepono. Mas lalo nilang pinagbuti ang kanilang ginagawa, at ilang sandali pa ay narating nila ang rurok ng kanilang damdamin. Nang matapos, parehong hingal at pagod ang naramdaman nila habang nakatingin sa isa't isa sa screen ng cellphone. Napatawa sila sa kanilang ginawa, ngunit parehong sumang-ayon na sulit iyon. Matapos magayos ng kanilang mga sarili, nagpaalam na ang kanyang asawa dahil may kailangan pa itong gawin. Matapos ang tawag, napaisip si Isabel na malapit nang matapos ang 3 taong kontrata ng kanyang asawa sa ibang bansa. Sa wakas, makakasama na nila ito ni Sofia, at magagawa na nilang muli ang mga bagay na matagal nilang hindi nagawa dahil sa distansya. Sa kabila ng pananabik, hindi maiwasan ni Isabel na alalahanin ang mga gabi kung saan mag-isa lamang siya. Madalas niyang maalala ang kanilang mga masasayang sandali sa kama, at sa tuwing naiisip niya ito, nag-iinit ang kanyang katawan bago matulog. Ngunit wala siyang magawa kundi tiisin ang lahat ng ito. Minsan pa nga, napapanaginipan niya ang kanilang mga sandali, at nagigising siya na basang-basa sa pawis. Talagang mahirap ang mga gabing wala ang kanyang asawa, ngunit alam niyang malapit na rin itong matapos. Nangako siya sa sarili na babawi siya sa kanyang asawa sa lahat ng paraan upang mapaligaya ito sa kanilang muling pagsasama. Pagdating ng 6:00 ng gabi, sa wakas ay nakauwi na si Sofia. Bagamat nais sana ni Yasmin na pagsabihan ng anak dahil sa pag-uwi nito ng gabi na, pinili niyang magtimpi. Hindi dahil sa takot siya kay Sofia, ngunit dahil alam niyang mahirap itong pakalmayan kapag nagagalit. Ayaw niyang maulit ang insidente noong bigla itong umalis ng bahay matapos niyang pagsabihan. Kaya't mas minabuti niyang manahimik na lamang, kahit pakiramdam niya ay nagkukulang siya bilang isang ina. Sabay pa rin silang kumain ng hapunan, ngunit napansin niyang abala si Sofia sa paggamit ng cellphone nito habang kumakain. Matapos ang kanilang pagkain, siya pa rin ang nagligpit ng pinagkainan. Habang naglilinis, naisip niya kung gaano kasarap sana kung nagkaroon siya ng anak na mas masunurin, tulad ng mga anak ng ibang magulang na kanyang nakikita. Mga anak na, kahit lalaki pa, ay kayang disiplinahin ng maayos ng kanilang mga magulang. Napabuntong hininga na lamang siya habang tinatapos ang pagliligpit. Pagkatapos nito, maingat niyang sinigurado na nakasarado at nakalak ang lahat ng mga bintana at pintuan bago siya nagpahinga. Kinabukasan, maaga siyang nagising upang maghanda ng agahan. Linggo noon kaya't wala siyang pasok sa opisina, ngunit hindi rin siya nakapagsimba. Si Sofia naman ay hindi pa rin gumigising, marahil dahil sa pagod mula sa paglalakad-lakad nito kahapon. Kinatok niya ito upang mag-agahan, ngunit sinabi nitong mamaya na lamang dahil inaantok pa ito. Dahil sa gutom at sa dami ng gawaing bahay, nauna na siyang kumain. Matapos kumain, agad siyang naligo upang maibsan ang lagkit ng kanyang katawan. Sakto namang katatapos lang niyang magbihis nang marinig niya ang katok sa pintuan. Inisip niyang ang kumare niya iyon kasama ang inaanak. Pagbukas ng pinto, hindi nga siya nagkamali. Masayang ngumiti ang kanyang kumare habang daladala ng inaanak ang malaking bag na nakasukbit sa likuran nito. Pinapasok niya ang mag-ina at inihatid ang mga ito sa sala. Nakahanda na rin naman ang silid na tutuluyan ng kanyang inaanak. Kakatapos lang din niyang linisin iyon para sa pagdating ng mga bisita. Habang nag-uusap sila, nagbilin pa ang kanyang kumare ng ilang bagay para sa nag-iisang anak nito,
pati na rin kay Yasmin bilang magiging tagapag-alaga pansamantala. Sa kabila ng lahat, umaasa si Yasmin na hindi mabibigo ang kanyang kumare sa pagtitiwala nito sa kanya, kahit pakiramdam niya ay hindi niya magawang disiplinahin ang sarili niyang anak. Ilang minuto pa ng masayang pag-uusap, nagpaalam na ang kanyang kumare. Kinailangan nitong umalis agad dahil may mga kailangang asikasuhin. Habang pinagmamasdan ang mag-ina na nagyakap bago maghiwalay, nalungkot si Yasmin para sa kumare niya. Alam niyang mahirap ang malayo sa anak, ngunit ganoon talaga ang buhay. Ang kanyang asawa nga ay nagtitiis sa ibang bansa para sa kanila ni Sofia, paano pa kaya ang kumare niyang single mom? Nang makaalis na ito, naiwan si Yasmin at ang kanyang inaanak sa sala. Sa una lang yan malungkot, Mateo, mahinahong sabi ni Yasmin habang bahagya siyang lumapit sa inaanak na bakas sa mukha ang lungkot. Ganito rin ang anak ko nung umalis ang papa niya. Isipin mo na lang, bibilis ang panahon at babalik din ang mama mo. Sa ngayon, dito ka muna at huwag kang mahihiya, ha? Ako ang pangalawa mong ina kaya kung may problema ka, huwag kang mag-atubiling magsabi sa akin. Habang pinagmamasdan niya ang inaanak, naramdaman niya ang awa para dito. Gayunpaman, alam niyang wala siyang magagawa kundi gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan itong manatiling maayos at hindi mapariwara. Kumain ka na ba? Halika muna at mag-almusal tayo. Maghiliw na aya ng kanyang ninang habang nauna na itong tumungo sa kusina. Sumunod naman siya agad, bagamat may bahagyang kaba sa kanyang dibdib. Nang bumukas ang pinto ng kwarto ni Sofia, bumungad dito ang dalagang tila bagong gising, nagunat pa habang tanging panloob lamang ang suot nito. Agad na umiwas ng tingin si Mateo, ramdam ang init sa kanyang pisngi. Hindi siya pinalaking bastos ng kanyang ina kaya't likas na lamang sa kanya ang umiwas sa ganoong sitwasyon. Napansin naman ni Sofia ang kanyang presensya at agad na nagtanong, "Sino naman yan, Mama?" Ang tono nito ay may halong pagtataka at bahagyang pagtataray. "Sumama ito ng ninang mo. Magbihis ka muna, bata ka, para maipakilala ko kayo sa isa't isa," tugon ng kanyang ina, may halong pag-aalala sa tono. Ngunit sa halip na sumunod, tumayo si Sofia ng buong kumpiyansa. "Hindi na kailangan. Tsaka bakit, may mali ba sa katawan ko? Sexy naman ako kaya proud ako rito," sagot nito ng may halong pagmamataas, sabay hakbang palapit kay Mateo. Muli siyang umiwas ng tingin, pilit na pinipigilan ang sarili na mapatingin sa dalaga. "Sofia, magbihis ka muna," malumanay ngunit mariing sabi ng kanyang ninang. Ngunit tila nagpipilit si Sofia, hinuhuli ang kanyang tingin, dahilan upang lalo siyang kabahan. Ramdam niya ang pamumula ng kanyang mukha. "Sino ka? Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Sofia, sabay hawak sa kanyang pisngi upang pilitin siyang tumingin sa kanya. Wala siyang nagawa kundi tumingin sa mukha nito, bagamat ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib. "Ah, ako si Mateo," sagot niya, halos pabulong. Mabilis namang sumagot ang kanyang ninang, "Siya si Mateo, inaanak ko. Simula ngayon, dito muna siya titira. Kaya sige na, Sofia, magbihis ka na muna at naiilang si Mateo sa suot mo." Hindi na nagsalita pa si Sofia at bumalik na ito sa kanyang kwarto. Napabuntong hininga si Mateo, tila nabunutan ng tinik sa dibdib. "Pagpasensyahan mo na si Sofia," sabi ng kanyang ninang habang inaakay siya patungo sa hapagkainan. "Anak ko siya, ganyan lang talaga ang ugali niya, Mateo. Halika na't makakain ka na." Tahimik siyang sumunod at naupo sa mesa. Habang naghahain ang kanyang ninang, napansin niyang bumalik na si Sofia, ngayon ay maayos na ang kasuotan, at naupo ito sa harapan niya. Ramdam niya ang bigat ng titig nito habang sila'y kumakain. "Ngayon ko lang nalaman na may inaanak pala si Mama. Bakit dito ka natitira? Nasaan ang mama mo?" Sunod-sunod na tanong ni Sofia, ang tono ay may halong pagtataka at bahagyang pagkamataray. Kinailangan kasi niyang pumunta ng ibang bansa kaya nakiusap si Mama kay Ninang na dito muna ako, mahinahong sagot ni Mateo. "Huwag kang mag-alala, tutulong ako sa gawaing bahay," dagdag pa niya, pilit na iniwasan ang tingin ni Sofia. Hindi ako gumagawa ng gawaing bahay. Si Mama ang gumagawa ng lahat ng iyon," sagot naman ni Sofia habang walang pakialam na nagsusubo ng pagkain. Napatingin si Mateo sa dalaga. Sa isip niya, dapat ay tinutulungan nito ang kanyang ina sa mga gawaing bahay. Ngunit imbes na magsalita pa, pinili na lamang niyang manahimik. Ayaw niyang makasama pa ang loob ng dalaga.
Matapos kumain, si Mateo na rin ang kusang nagligpit ng kanilang pinagkainan. Sanay naman siya sa mga gawaing bahay dahil dalawa lamang sila ng kanyang ina sa kanilang tahanan. Ayaw niyang dagdagan pa ang pagod ng kanyang ina kaya't siya na ang gumagawa ng mga ito. Habang nagliligpit, naisip niya ang sakripisyong ginawa ng kanyang ina para sa kanilang kinabukasan. Napabuntong hininga siya, umaasa na balang araw ay magiging maayos din ang lahat. Oben, bakit ikaw ang naghuhugas, Ryan? Hayaan mo na yan at ako nang bahala dyan mamaya. Pigil ng kanyang ninang ngunit hindi siya humihinto, kailangan niyang tapusin ang ginagawa. Pagkatapos ay tsaka lamang siya lumingon sa ninang niya na wala na ring nagawa. Bumalik sila sa sala at sinabi nito sa kanya na dalhin ang dala niyang gamit sa pintong pinasukan na katabi lamang ng silid kung saan kanina lumabas si Sofia. Sumunod naman si Mateo dala-dala ang kanyang mga gamit. Hindi gaano kalaking silid ang kanyang natunghayan ngunit malinis naman yun. Iginala niya pa ang paningin at mayroong malinis na comforter sa kama at maayos yung nakatupi at nakapatong sa dalawang unan ito yung magiging kwarto mo, dito mo ilagay ang mga damit mo at dito naman para sa ibang gamit mo. Nag-aaral ka pa hindi ba? Tanong sa kanya ng kanyang ninang. Tumigil po ako sa pag-aaral ngayong taon, ninang, sabi ni mama, sa susunod na taon na lamang daw at magsusumikap siya para pag-aralin ako. Ganun ba? Sa bagay malapit na rin namang magsara ang klase. Kailangan mong ang tapusin ang pag-aaral. Sa panahon ngayon, mahirap nang makahanap ng magandang trabaho kung kulang sa pinag-aralan. Opo, ninang, magalang na sagot niya rito. O siya, sige, maiwan na muna kita. Ayusin mo na lang muna yung mga gamit mo, ha? Feel at home, Mateo. Huwag kang mahiya. Ito yung lamang at lumabas na ng silid ang kanyang ninang. Inabala na lamang niya ang sarili sa pag-aayos ng mga gamit nang bigla na lamang bumukas ang pintuan at pumasok si Sofia. Walang ano-ano'y nahiga sa kama na para bang matagal na silang magkakilala. Bahagya naman siyang nailang sa ginawa nito kung kaya'y humarap siya sa kabilang direksyon at tumigil sa ginagawa niya. Bakit ka tumigil? Bored na kasi akong walang kausap kaya pumasok ako. At saka, bakit ka ba umiiwas ng tingin? Parang wala lang. Kung makapagsalita ito samantalang halos kita na ang kaluluwa nito sa ikli ng maong short na pinarisan pa ng damit na hindi umabot sa pusod nito ang haba. Kasi, hindi ako sanay na may kausap akong babae na kaming dalawa lang, nauutal pang sagot niya na kinatawa nito ng malakas. Alam mo, Mateo. Teka, Mateo ang pangalan mo, hindi ba? Sanayin mo na yung sarili mo kasi matagal ko nang pinangarap na magkaroon ng kuya. Bakit kasi walang oras si mama at papa na bigyan ako ng kapatid? Sana masaya naman yung buhay ko, hindi ba? May makakausap ako, may makakasama kung saan ako gustong pumunta, pero wala eh. Kaya ngayong nandito ka na, masaya ako. Hindi ba't sasamahan mo naman ako kung saan ko gustong pumunta? Kahit papaano ay naiintindihan niya naman ito. Wala rin naman siyang mga kapatid kaya alam niya ang pakiramdam ng nag-iisang anak lamang. Sa puntong yun ay nilinggan niya ito ngunit kaagad din siyang umiwas ng tingin sapagkat nakikita niya ang mapuputing hita nito. Ayaw niyang mambastos ng babae kaya hanggat maaari ay iiwas na lamang. Nang bigla siyang mapaklang naman niya ang init ng hininga ni Sofia sa kanyang braso. Lalo pang nadagdagan ang kanyang kaba nang hawakan nito ang kanyang balikat na para bang hinihimas yun. Humakbang siya upang magbigay ng distansya sa pagitan nila. Sofia, may gagawin pa kasi ako. Aayusin ko lang muna yung mga gamit ko. Pwede bang lumabas ka muna? Sa sinabi niya ay natigil naman ito ngunit nagsalita pa. Okay, sige. Siya nga pala, hindi lang kapatid ang kailangan ko. I want more than that, yung makakapagpasaya sa akin. Sana kaya mong ibigay yun. Pagkatapos noon ay lumabas na nga ito. May kung ano sa sinabi nito na halos magpatindig ng kanyang mga balahibo. Ano bang mayroon sa babaeng yun? Bukod sa kagandahan, ipinilig na lamang niya ang kanyang ulo at nag-focus sa ginagawa niya. Maayos niyang inilagay sa aparador ang kanyang mga damit. Pagkatapos ay iniligpit niya ang kanyang bag. Na naglaganap binatilyo pa lamang ay alam niya ang mali at tama kaya alam niyang may mali talaga sa sinabi ni Sofia sa kanya. Kay Darren niya lamang ito ngunit bakit kung umasta ito ay para bang napakarami ng alam. Sa tingin din niya malaking konsumisyon ang ninang niya o anak na to. Lumabas na siya ng silid at pumunta sa sala. Doon na lang muna siya tatambay at baka may kung anong ipagawa ang kanyang ninang at makatulong pa.
Ngunit paglabas niya ay nakita niyang nakabihis na ito at sinabi pa sa kanyang may importanteng lakad daw ito at siya na raw muna ang bahala. Nakapagsaing na rin naman daw ito para sa lunch nila ni Sofia. Ngunit bakit ganoon? Kinakabahan siya sa maaaring mangyari dahil wala ang kanyang ninang. Mateo, napapitlag siya sa malakas na boses na iyon sa loob ng kwarto ni Sofia. Hindi niya alam kung bakit siya nito tinatawag pero ganoon na lamang kabilis ang tibok ng kanyang puso. Mateo, sigaw nito ulit sa pangalan niya kung kaya'y sumagot siya sa pagkakataong iyon. Bakit, Sofia? Halika, tulungan mo muna ako sa damit ko. Sumabit kasi, ayaw matanggal, pakiusap nito kung kaya'y nakahinga naman siya ng maluwag. Akala niya kung ano na ang kailangan nito sa kanya. Kaya mabilis siyang humakbang at binuksan ng pintuan ng kwarto na halos lumuwa ang mga mata ni sa nakikita. Hindi niya nagawang kumilos kaagad. Gulat na gulat siya sa itsura ni Sofia. Isang nakakalokong item ang binigay nito sa kanya. Inisang hakbang niya paatras ngunit nahablat siya nito at saka buong lakas na dinala sa loob ng silid. Inilak pa nito ang pintuan. Nagtatanong ang kanyang mga mata ngunit tila ito sinasapian ng demonyo noon lamang niya nagawang umiwas ng tingin sapagkat nararamdaman niya ang isang bagay na unti-unting napupukaw. Bakit ba, Mateo? Wala ngayon si Mama kaya malaya nating gawin yun, unti-unti pa itong lumapit sa kanyang gawi. Hindi niya magagawa ang pinapagawa nito at tiyak niyang magagalit ang kanyang ninang. Unang araw pa lamang niya sa bahay ng mga ito ngunit paano nangyaring ganito na kaagad ang mangyayari. Niya hinagap niya ay hindi niya naisip ang bagay na iyon kung kaya ay umatras siya hanggang sa na-corner siya nito sa paanan ng kama. Sofia, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ganyan yung itsura mo? Magdamit-damit ka nga kunwari pang hindi niya alam ang ibig sabihin nito ngunit kaagad na siya nitong nahapit at ginawaran ng isang biglaang halik na ilog lalo ang kanyang mga mata at ginawa ang lahat upang itulak ito at napagtagumpayan naman niya yun kaagad siyang tumakbo sa pintuan ngunit nahabol ulit siya nito at naharangan. Sige, Mateo, tanggihan mo ako ngayon palang mapapalayas ka na rito, banta nito na kanya namang kinalit. Anong ibig mong sabihin? Sofia, halos pabulong ng tanong niya at nakita naman niyang umiti ito ng nakakaloko. Sasabihin ko lang naman sa mama ko sa ninang mo na balak mong gawin ang bagay na iyon sa akin. Ano, papayag ka ba sa gusto ko o hindi? Taas kilay pa ang hamon ito sa kanya na kinalaglagan balikat. Mga bata pa sila kaya hindi dapat ganoon ang pag-iisip nila katulad ng kay Sofia. Lalaki siya pero kailanman hindi siya nag-isip na gawin ang bagay na sa tingin niya ay hindi pa nga siya handa. Sofia, mga bata pa tayo. Pag-aaral dapat yung inaatupag mo at hindi niya natuloy ang sinasabi ng halikan siya nitong muli sa labi. Lihim siyang nagdasal na sana magbago pa ang isip-isip na, ayaw niyang magkasala lalo pa at pinagkatiwalaan siya ng ninang niya sa loob ng pamamahay na, masisira ang kinabukasan ni Sofia. Sofia, sandali. Humihingal na awat niya rito at tinitigan ito sa malapitan. Panandali ang kaligayahan lang yung gusto mo, hindi ba? Sige, pero hindi ganito. Ayokong sirain mo yung kinabukasan mo. Kung ikaw gusto mo yun, ako hindi huwag na sanang dagdagan pa ang mga teenagers na maagang buntis ni ka isipin mo ang mama mo ngunit ano pa ang magagawa niya at ayaw talaga nitong makinig muli siya nitong hinalikan sa labi at niyakap ng mahigpit malapit na rin siyang mawala sa sarili dahil ginagap paninat ang kanyang kamay at ginya mismo sa balikat na hanggang sa hinayla siya nito sa kama at tila naipon lahat ng sasabihin niya sa kanyang lalamunan. Mali yan Mateo, sigaw ng kanyang isip. Masyado nang nagiinit si Sofia kaya hindi siya maaaring umatras. Wala siyang alam sa mga bagay na yun ramdam niya ang kanyang sarili na nasasabik na rin sa mangyayari pero kailangan niyang magpigil pagsisilbihan niya si Sofia at wala siyang gagawin dito. Muli nitong hinagilap ang kanyang kamay at muling dinala sa mga balikat na yun. Rinig na rinig niya ang paghinga nito sa mga oras na iyon hanggang sa hinihila na siya nito, ngunit nagpigil siya at pinagpatuloy ang ginagawa. Nais nitong magsimula siya, ngunit ayaw niyang sirain ang bagay na yun. Hanggang sa isang malakas na hila pa at napasunod siya rito. Nagiinit na rin siya at natatakot siyang baka hindi na rin makapagpigil. Kailangan ni Sofia na maabot ang dulo, bago pa siya tuluyang mawalan ng kontrol. Nakakailang lunok na siya at nanginginig na rin ang kanyang katawan. Halos hindi moari ni Sofia kung saan ibabelang ang kanyang ulo. Kitang-kita iyon ni Mateo habang ginagawa niya ang bagay na makakapaghatid kay Sofia sa dulo.
Ito ang unang pagkakataon na nakatikim siya ng ganoon, kaya bago sa kanyang pakiramdam. Ilang minuto pa ay tuluyan ngang narating ni Sofia ang dulo. Kusa na siya nitong pinahinto at akmang ito naman ang gagawa ng bagay na iyon, nang mabilis siyang bumaba ng kama at binuksan ang pintuan. Wala na itong nagawa at tapos na rin naman ito. Samantalang siya ay magtitiis sa pananakit ng kanyang puson dahil sa nangyari. Pero iyon ang nararapat, sapat na iyon. Kaya naman hayaang may mangyari na sa kanilang dalawa. Ano na lang ang mukhang ihaharap niya sa kanyang ninang. Pero kung tutuusin, wala naman siyang kasalanan. Si Sofia ang nawala sa sarili at ito ang pumilit sa kanya na gawin ang bagay na iyon. Napapasalubong ang kilay niya sa pananakit ng puso niya, ngunit pinakalma niya ang sarili at nanatiling nakaupo sa kama. Nang lumabas si Sofia, ano? Ayaw mo ba talaga? Sige, magtiis ka sa sakit. Nakapagbihis na ito at naupo sa kanyang tabi. Hindi siya makapaniwala sapagkat ngayon lamang sila nakita ni Sofia, pero ganoon na ang nangyari sa kanilang pagitan. Kinahapunan, pagdating ng ninang ni Mateo ay tila ba nahihiya siyang ito ay kausapin, nagi-guilty kasi siya sa ginawa niya. Samantalang si Sofia ay parang wala lang at nag-request pa ito ng sandwich sa mama niya, na hindi man lang nito inalala ang pagod ng mama nito at kailangan ding magpahinga. Gustuhin niya mang tumulong ay sinabi ng ninang niya na hindi naman daw mahirap gawin ang egg sandwich at ito na lang daw ang bahala. Pagkatapos nga nitong makagawa ng 4 na piraso ay binigyan din siya nito. Hindi tuloy niya magawang kumain ng maayos at parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Nang gabing yun ay naulit muli ang ginawa niya kay Sofia, na siyang gustong-gusto naman ito. Pumasok kasi ito sa kanyang silid kung kaya't wala siyang nagawa kundi gawin ang bagay na iyon ng sapilitan. Mabuti na lamang at malakas ang kontrol ng kanyang sarili at napigilan niyang angkinin ito. Pero ang tanong, hanggang kailan? Hanggang sa isang gabing sumapit ay kagigising na niya si Sofia na naroon sa kanyang tabi. Noon lamang niya naramdaman na masyado na pala siyang nag-iinit sa ginagawa na to. Hindi rin niya magawa ang tumayo sapagkat naaaninag niya ang mukha nito sa kaunting sinag na nanggagaling sa labas ng bintana na bahagya pang nakabukas. Hindi maaari, kapag nagpatuloy ay baka hindi na siya makapagpigil at makagawa siya ng totoong kasalanan, hanggang sa tuluyan nang naging isa ang kanilang mga katawan. Hindi niya alam kung magagalit ba siya sapagkat nakaramdam siya ng iba, yung saya. Sa tingin niya ay hindi naman siya ang nakona kay Sofia dahil nga hindi naman ito nasaktan. Nagawa niya itong itulak kung kaya't tumaas ang boses nito kung kaya't kaagad naman niyang tinakpan ng bibig na baka marinig pa sila ng ninang niya at maabyutan sila sa ganoong tagpo. Pumayag na nga ako, Sofia, pero hindi ganito, bulong niya sa tenga nito. Ngunit talagang matigas ang babae at hinamon siya ng pabulong. Gusto niyang iuntog ang kanyang ulo kung bakit pumayag pa siyang doon manirahan. Hindi siya patahimikin ang konsensya niya sa mga nangyayari. Ngunit nagawa na ulit siyang hilahin ni Sofia at walang ano-anong isinigawa ang naudlot nitong ginagawa kanina. Ingat na ingat ito sa bawat ginagawa. Pakiramdam tuloy ni Mateo ay sinasakal ang kanyang buong pagkatao. Tuluyan na nga siyang nawala sa sarili, napapapikit na rin siya at nilalamon na ng napakaalab na apoy. Bago sa kanyang pakiramdam yun, at hindi niya lubos maisip na ganoon pala iyon, na animoy sa kanyang bawat galaw ay dinadala siya sa itaas. Walang sino man ang makakapigil sa kanya ng mga oras na yun. Kaya gagawin niya ang lahat para lang matapos ang sinimulan ni Sofia. Sofia, nasaan ka? Biglang sigaw ng kanyang ninang sa labas. Pilit siyang pinahinto ni Sofia pero hindi siya nakinig. Nagpatuloy lamang siya sa ginagawa nito kung kaya't natakot si Sofia na baka maabyutan sila ng mama na to. Akala niya'y matapang ito, pilit siya ulit nitong pinahinto ngunit ganoon pa rin ang kanyang ginagawa nang marinig nilang tila may nagbubukas ng pintuan. Bahala na, hindi siya titigil. Halo ang inis at gigil niya kay Sofia, anuman ang mangyari ay wala siyang pakialam. Kailangan niyang marating ang dulo. At ilang saglit lang ay naramdaman na nga niya na malapit na niyang marating ang dulo, hanggang sa siya ay natapos at halos tumirik ang kanyang mga mata ng mga oras na iyon. Noon bumukas ang pintuan, kasabay ng pagbukas ng ilaw, gulat na nakatunghay sa posisyon nilang dalawa ang kanyang ninang na animoy natuklo ng ahas. Hindi siya makagalaw hanggang sa itulak siya ni Sofia. Ma, ang walang hiyang inaanak na yan, ginagawa sa akin to. Biglang iyak nito na animoy bata. Umayos naman siya at nagtakip ng kumot. Tatanggapin niya kung ngayong gabi rin ay papalayasin siya ng kanyang ninang.
Ngunit natulala lamang ito at tila ba hindi makapaniwala. Ma, ano ba? Wala ba kayong gagawin? Winasak niya yung pagkatao ko, pati na yung pangarap ko. Ano? Tulala lang kayo, napapahagulhol pa si Sofia. Grabe, saan kaya nagmana ang babaeng ito sa kasamaan ng ugali? Nakukonsensya rin naman siya pero ito naman ang may kasalanan at unang gumawa ng hakbang. Pinagsamantalahan ka niya, Sofia, namamaos ang boses ng kanyang ninang sa tabi ni Sofia. Umiiyak palagi mula nang dumating siya rito. Tinatakot niya ako na kapag daw hindi ako pumayag susunugin niya yung bahay natin. Sa sinabing ni Sofia ay tumingin siya rito na hindi pa rin makapaniwala. Gusto niyang matawa sa mga kasinungalingan na yun. Tumigil ka na, Sofia. Sadyang malandi ka lang talaga. Kaninong kwarto to? Hindi ba't kay Mateo? Bakit nandito ka kung pinagsamantalahan ka niya? Bakit ikaw mismo ang pupunta rito ng 10 oras ng gabi? Hindi ko lubos maisip kung saan ka nagmana ng kakatihan. Ang bata-bata mo pa pero napakarami mo ng karanasan at babaliktad ka pa ng tao. Alam ko Sofia, ilang beses kitang nakitang lumilihis sa kwarto mo at pumapasok dito. Wala na akong magagawa pa. So hindi na kita mapipigilan pa. Nagsisisi akong inampun pa kita. Ngayon, lumayas ka sa pamamahay ko, kasabay ng pag-awang ng mga labi ni Sofia ay siyang pagkaladkad dito ng ninang niya palabas ng silid na yon.